malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, eh ano? Natatakot siya? Remember, Mr. Chairman, that we have already said... So, yun lang. No? Wala pala si Digong eh. Ano pala? Takot. Kasi, kung iisipin po natin mga pre, no? Alam mo, inimbitahan ka. Diba? Tapos di ka pumunta. So, anong iisipin namin? Takot ka. Diba? Takot ka. Hindi ka pwedeng magmura-mura dyan eh. Hindi ka tulad dyan sa Senado. Binababoy mo yung Senado, Digong. Okay lang doon kasi may mga ano ka doon eh. May mga tampon ka doon eh. Oh. Dito kasi sa Quadcom, patas po ito. Patas na patas. Kaya nga lang, kaya pinag-iinitan ito si Digong ng Quadcom kasi nga unang-una bastos. Diba? Oh. Pangalawa, yung mga katanungan patungkol sa patayan noon, di niya masagot. Di niya masagot ng diretso. Kung sumagot man siya sa social media, diyan ka sumagot. Diyan ka pumunta. Naduduwag ka, natatakot ka. Nakakahiya yun. Nakakahiya yun, Digong. Ang alam pa naman ng mga Pilipino, matapang ka daw. Quadcom lang, kinatakutan mo na, di ba? Mas mataas ka pa dyan, feeling mo. K.O. So ito po, no, panoorin po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ay, shoutout po sa inyo lahat ha. Hindi pa nakapag-subscribe sa ating munting YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at syempre, huwag kalimutang mag-like sa ating video ngayon. Eto na, maduduwag na siya ngayon. Duwag nga kasi hindi po pumunta. Two invitations. This is the second hearing that we invited the former president. And the first invitation was answered by Atty. Delga. No, on behalf of the president in the absence of that authority. Makat ko lang Sa Senado kasi nandun si Bato, nandun si Bongo, nandun si yung mukbanger ba? Na vlogger, vlogger tuloy. Senador pala yun. Kala ko vlogger. Nandun kasi may magtatanggol sa kanya doon. Diba? Pero dito sa Quadcom, wala po. Kaya natakot si Digong. K.O. Takot. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, dumidikit siya kay Donald Trump, nagpaparinig. Sabi pa nga ni Digong, tinatanong siya doon, ano ka Digong? Ano ka ba? Sabi niya, Donald Trump ako. I-publish nyo yan, i-publish nyo. Gusto niya magpasika talaga. Gusto niyang ipaalam sa Amerika na Donald Trump daw siya. Sabi pa niya, i-publish nyo yan, i-publish nyo yan. Ano yan? Para makita ng mga Amerikano ni Donald Trump mismo na suportado mo siya. Wag ako. Ang mga dutae, manggagamit yan. Diba? Super pagka niyan, pagka manggagamit. Kaya yung mga pagpapapansin ni Digong kay Donald Trump, hindi naman papatulan niya ni Donald Trump. Kasi hindi naman siya yung presidente. Hindi po. Diba? Ano namang mapapala ni Donald Trump sa'yo, Digong? Huwag kang magpapansin. Humarap ka dito sa Quadcom. Wala takot sa Quad Committee hearing by this committee through this representation during the last hearing. Now, Mr. Chairman, looking at the answer, looking at the reply of Attorney Delga on the first hearing, well, Pakuchen na naglulukuhan tayo dito. Why? Because the first reply made by Attorney Delga representing the former president is that the excuse is that the former president needs much rest, and assured this committee that he will... Huwag kang mag-alala. Darating din naman yung panghabang buhay na rest. Lahat naman tayo, no? Tumatanda tayo sa ngayon, enjoy niya muna yung patawag sa kanya. Yung rest, darating naman yan Nandyan lang yan. Naman, masyado ang nagmamadali. Be present in the next hearing. At the same time, he has a specific date, Mr. Chairman. Duwag. To this committee through this letter after November 1. And let me read, Mr. Chairman, allow me to read in toto the portion of such reply coming from Attorney Delga.
Hence, my client respectfully requests to defer his appearance before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, 2024. And Diyan po natin makikita na sinungaling po si Digong. Nangako So, ibig sabihin, si Digong po ay walang paninindigan. Di lang po sinungaling, wala din pong paninindigan, duwag. Naku, ano na tayo ngayon? 9 na po bukas 9 na bukas. Patay ka. Malapit na yung duelo pala nila Baste. Naalala ko bigla. Carbonell at Baste. Abangan po natin yan yung tatay nga, hindi sumipot sa Quad Committee hearing Yun pa kaya doon sa Lunita, buhay na yung itataya doon. Diba? Hindi ka naman nila kakainin dyan sa Quadcom, Digong. May tatanong lang naman. At magmura-mura ka sa Quadcom. Dyan sa Quadcom. Matik, maniwala ka sa akin. Mabubulok ka dyan. Makukulong ka. Mabubulok ka ng ilang araw. KO! And for the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Atty. Delga was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Patay. Well, in fact, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Patay. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Alam nyo, mahirap na masubrahan ka sa yabang Kasi, alam nyo, sisingiling ka ng yung karma. Hindi po si Garma hindi po si Garma. Karma. Para klaro lang tayo. Kala ko ba maisog to, si Diggs? Pero bakit parang may bayag ka ba? Hindi ko, nagtatanong lang po ako ba kung may bayag lang to. May bayag ba to? Tanong ko lang po yan Kung hindi tayo naglulukuhan dito, ay natatakot siya? Natatakot si Digong! Takot ka pala, Digong Ay, nako naman. Si Digong natakot. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Yun po yung tanong KO! Napumunta dito? Ay, Mr. Chairman. Tanong dito, tanong ng karamihan din. Anong kakatakutan dyan sa Quadcom? Hindi naman sila mamamatay tao dyan. Sila ay mag-iimbestiga lamang. Bakit takot? KO! Digong naman. Yan na pala yung kabaliktaran ng maisog ngayon. Diba? KO! Tapos may pag-ganon-ganon pa siya, Ganon yung expression ng kanyang mga mukha niya. Yung pala, duwag naman pala. KO! So my first motion was to issue a so-called order for Atty. Delga to answer both letters. Nako. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate Dalawa. again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Mr. Chair. Patlano. Mr. Chair. As I promised, Congressman Fernandez, Yes. and then we will rule on the motion. Okay. Mr. Chairman, Congressman Laco. Mr. Chairman, there are 3 reasons mentioned by Attorney Delgra in consultation with the former president para hindi po siya umattend ng ating pong hearing. First, binanggit po niya yung pangalan ko at binanggit niya yung pangalan ni Chairman Abante. Nag-prejudge na po kami doon sa mga binanggit niya po doon sa Senado and citing some provision of Republic Act 1981, particularly Section 6 on the willful killing. And with this, Mr. Chairman, we are being accused that nabahidan ng prejudgment yung mga issue that he mentioned. With that, Mr. Chairman, para lang po mawala na itong issue to. Again, Mr. Chairman, this representation is willing to inhibit myself in asking questions with regards to this willful killing. And I hope that my co-chair here, Chairman Abante, will do the same in relation to the first issue that the former president, with consultation of his lawyer, cited in this letter. Secondly, that's the reason why we asked the presence of Colonel Grijaldo to be here, because he accused us of coercion and harassment and threats.
And that's the reason why we are questioning Nako. yung mga medical certificate that he submitted to this Congress. We wanted that the integrity of this Quadcom will be cleared eventually. And with that, Mr. Chairman, eradicating the coercion, harassment, and the threats that he accused us, then the reason for the President not to attend on this Quadcom will be eliminated. Thirdly, Mr. Chairman, the only last reason that he mentioned in this letter is all questions were already answered in the Senate. And that is not true, because we have a lot of 20,000 questions that we wanted to ask him. And with this, Mr. Chairman, yung pong reason niya for not to be here is not acceptable. So, Mr. Chairman, I believe that my position, no? Not acceptable naman talaga kasi nangako na siya eh. Tapos, pinako. Napako pala. Oh, acceptable ba yun? Sige, tuloy natin. In trying to inhibit ourselves in this investigation pertaining to the number one issue that he mentioned, and also with the issue of Colonel Grijaldo, we will comply with the mandate of this Quadcom to inhibit ourselves and be a part of the resource persons that will be questioned by the members of this Quadcom. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Dan Fernandez. Now, Congressman Ace Barbers. There was a motion earlier that the committee invite Attorney Mr. Chairman, you are recognized. Tingnan nyo. Oh. Talagang mainit yung dugo nila kay Digong. 'Di ba? Hindi para siraan si Digong o kung ano. Kasi makikita nyo dito, bastos po si Digong eh. 'Di ba? Kumbaga ang dating dito sa kanila, binabastos po sila kasi nakadalawang patawag na wala pa rin. Pero ang panghuli sabi pupunta. Oo. Wala naman. Oh. O kung ikaw yung nag-iimbestiga diyan, mababastusan ka. 'Di ba? Oh, kaya may dahilan sila para mabuisit din or di kaya magalit kay Digong. 'Di ba? Oh, hindi sa pagkatao niya kundi dahil sa mga ginagawa niya. 'Di ba? Thank you. That Attorney Delgra, being the counsel of the former president, be invited in the next hearing, and we direct the committee secretariat to take note of that and send the invite in the next Quadcom hearing to Attorney Delgra. Any second? Duly seconded. Any objections? I object, Mr. Chair. May I know what is the objection of Congressman? We'll get nothing from him, Mr. Chair. All he's just gonna say is that is what my client said. So that's the end of it, Mr. Chair. 1 minute suspension. Wait lang, 1 minute suspension daw. Ito na, i-forward na natin. Before we went on recess, the parliamentary status is that we are approving and voting on the motion by Congressman Acop to invite Attorney Delgra, being the lawyer and counsel of... Ang masasabi ko na lang dito kay Digong, Digong, habang patuloy ka na tumatanggi na pumunta dyan sa Quadcom, lalo kang magigipit. Kasi bastos ka rin eh, di ba? Oh. Kung feeling mo sa sarili mo na ikaw ay inosente, pumunta ka. Magbigay galang ka, respeto. Diba? Respetuhin mo sila. Huwag kang bastos. At kung feeling mo maangas ka talaga at ikaw na yung number 1, punta ka sa Quadcom, magmura-mura ka dyan. Oo. Diba? At aminin mo lahat yung dapat mong aminin. O kung ano yung sinabi mo dun sa Senado, sabihin mo rin dyan. O sabi mo nga, si Bato, kasama sa death squad yan, diba? O, sabihin mo rin dyan. Lahat na. Diba? Digong, kawawa ka, matanda ka na, pero, alam mo, sinisingil ka na. Diba? Yan, alam mo, itong mga masasamanda mo, hindi agad kukunin yan. Papahirapan pa yan. Diba? Meron akong kilalang matatanda na hindi pa sila mamatay-matay ngayon. Nasaan sila? Nasa higaan na lang, yung iba, nakaupo lang, di makatayo kung walang aalalay. Di pa sila mamatay-matay. Gusto na po nilang mamatay pero di pa sila mamatay-matay dahil masamang damo sila. Pinapahirapan po sila. KO! Yan po totoo yung kasabihan na pag ikaw ay masamang damo, mahirap kang mamatay. Di ka agad basta-bastang mamamatay. Kasi nga, magdurusa ka pa sa mundong ibabaw. Yung kaluluwa mo, pagkamatay mo, magdurusa din yun. Anong tawag doon? Double dead. KO! Kawawa talagang Diggs. Yung tatay nyo, buhay pa, pinapahirapan na. Anyway, yun lang po muna yung ating video ngayon. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe.
Meron din po tayong Facebook page dito. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Yan po ay Ballpoint Man 2.0. Yan huwag mahiyang bumisita sa ating Facebook page. So ayan lang guys, at salamat sa mga nag-share ng video na to. Share po natin. Mag-subscribe na kayo. Like nyo na yung video na to para hindi tayo magka-problema. Oh, para hindi po tayo magka-problema. Istoryahe! So, yan lang po yung video natin. Ingat-ingat po kayo lahat. Bye-bye!